Tulad ng sinumpaan sa isang kasal, ang asawa mo ang makakasama mo sa hirap man o ginhawa. Siya ang dapat maging kakampi mo sa lahat ng bagay o sitwasyon. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na ang mismong asawa mo pala ang pwedeng magpahamak sa iyo at may masamang balak? Yan ang ating kwento sa araw na ito. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang lalaking asawa ay kinilalang si Ramon Sosa. Pinanganak si Ramon noong June 1, 1967 sa San Juan, Puerto Rico. Siya ay may 3 mga kapatid at ang tatay niya ay isang dating professional wrestler. Namulat si Ramon na nakikita niya ang kanyang tatay na nakikipag-training sa mga international wrestler. Nang si Ramon ay 7 years old, lumipat ang kanyang pamilya sa New York. Sa Amerika, nagkaroon ng interes si Ramon sa boxing. Araw-araw siyang nagtitraining at dahil sa pagmamahal niya sa nasabing sport, agad siyang nagtagumpay sa pagiging isang boksingero. Mahigit 100 amateur fights ang nilahukan ni Ramon. Hanggang sa lumipat si Ramon sa Texas, kung saan nagsimula siya ng kanyang professional career sa boxing nang siya ay 17 years old pa lamang. Matapos ang ilang taon, natuklasan ni Ramon na pangit ang sistema na mayroon sa industriya ng boxing. Pero dahil hindi naman gusto ni Ramon na iwan ang boxing, nagdesisyon na lang siya na maging isang coach. Marami ang gustong maging coach si Ramon dahil hanga sila sa leadership at kanyang paraan ng training. Iba't ibang lugar ang pinupuntahan noon ni Ramon para i-train ang mga batang gustong maging katulad niya. Isang araw, nakilala ni Ramon ang isang lalaki. Hindi na sinabi ang totoong pangalan niya kaya tawagin na lang natin siyang Martin. Si Martin ay lumaki sa may hirap na kalye ng East Houston at parte ng isang gang. Madalas siyang napapasama sa mga away. Nang mga panahon na iyon, kalalabas lang din mula sa kulungan ni Martin dahil sa kasong felony. Gustong magbago ni Martin kaya lumapit siya kay Ramon. Gusto niyang matutong magboxing at malayo sa madilim niyang pinagdadaanan noon. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa habang dumadaan ang mga araw ng kanilang training. Tila pamilya na nga ang turing ni Ramon kay Martin. Itinayo ni Ramon ang Young Prospects Boxing Gym, isang non-profit organization kung saan pwedeng magsanay ang mga baguhan at professional na boksingero. Umasa si Ramon na matapos niyang maitayo ang gym, posibleng mailigtas niya ang mga batang katulad ni Martin. Nagkaroon ng asawa si Ramon at nagkaroon din sila ng 3 mga anak. Kaso, ng taong 2000, naghiwalay din sila kaagad. Dahil sawi sa pag-ibig, mas itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pagtitraining ng mga gustong maging katulad niya. Taong 2007 nang siya ay 40 years old na, nakilala ni Ramon ang isang babae na para sa kanya ay sobrang nakakabighani. Ang babae ay si Maria de Lourdes Dorantes o Lulu. Sa isang nightclub nagkita at nagkakilala sina Ramon at Lulu. Nang dumaan si Lulu sa harap ni Ramon, hindi niya mapigilan ang sarili niya na tingnan ang babae. Napakaganda kasi ni Lulu at magaling sumayaw. Maya-maya pa, tumayo si Ramon kaya naapakan siya ni Lulu. Nagsorry naman ang babae kay Ramon at doon na nagsimula ang kanilang pag-uusap. Si Lulu ay mula sa Mexico, may 2 anak at hiwalay na sa kanyang asawa. Nasa Amerika si Lulu dahil meron siyang visitor visa. Umalis ng Mexico si Lulu para maghanap ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. At dahil hindi legal na pinapayagan sa Amerika na magtrabaho ang katulad ni Lulu, naging tagalini siya ng bahay at masahista. Ayon sa kaibigan ni Lulu, masipag ito at gagawin ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak.
Agad na na-inlove sina Ramon at Lulu sa isa't isa. Matapos ang ilang buwan, nag-propose na agad si Ramon kay Lulu. March 15, 2009, nang ikasal silang dalawa. Inalagaan ni Lulu si Ramon at inasikaso ang lahat ng kanyang kailangan. Taong 2010, nang itayo ni Ramon ang Woodlands Boxing at Fitness Gym. Masaya si Ramon dahil ito ay isa sa kanyang mga pangarap. Nagtutulungan ang mag-asawa na i-manage ang gym. Trainer din si Lulu sa gym at nag-aayos ng financial na aspeto ng gym. Launan, nakilala din ni Lulu si Martin. Halos 200 ang kliyente ng gym at kumikita ito ng $20,000 o humigit kumulang 1 million pesos kada buwan. Bukod sa pagiging trainer, nagtatrabaho din si Ramon sa FedEx. Makalipas ang 3 taon, matapos ang kanilang kasal, nakuha na ni Lulu ang kanyang American citizenship. Si Ramon din ang naging sponsor para makuha ng nanay ni Lulu at ng dalawa nitong anak ang kanilang American citizenship. Halos perpekto na ang buhay mag-asawa ni Ramon at Lulu. Masaya sila at maganda ang kita ng kanilang gym. Kaya lahat ng luho ni Lulu ay naibibigay ni Ramon. Halos wala na ngang mahihiling pa noon si Ramon. Ngunit ang napakasayang pagsasama na mag-asawa ay unti-unting nasira. Napapadalas ang pag-aaway nila matapos ang 3 taon. Para kay Ramon, habang mas maraming pera ang pumapasok sa kanilang pamilya, mas marami na din silang hindi na pagkakasunduan. Naniniwala si Ramon na tila kung ano-ano na lang ang iniimbento ni Lulu na issue na kanilang pinag-aawayan. Minsan daw kasi, nagsiselos si Lulu kapag kasama ni Ramon ang kanyang mga anak. May pagkakataon din na inakusahan ni Lulu si Ramon na sinasaktan siya nito habang sila ay nasa Puerto Rico nagbabakasyon. Inireport ito ni Lulu sa security ng hotel kung saan sila nananatili. Matapos mapakinggan ang dalawang panig, nagmungkahi ang security ng hotel na matulog na lang silang magkahiwalay ng kwarto. May mga pagkakataon din naman na nag-iiba na ang ugali ni Lulu sa kanyang asawa. Isang beses pa sa kanilang pag-aaway, sinabi umano ni Lulu kay Ramon na, "American citizen na ako ngayon. Lahat ng benepisyo na meron ka ay meron na din ako." Napaisip tuloy si Ramon kung ano ang ibig sabihin noon ni Lulu. Tila nag-iba na ang ugali ni Lulu na halos ibang tao na simula nang nakuha niya ang kanyang green card. Sa gym, napansin ni Ramon na ang dami namang bagong muka na nagtitraining pero tila hindi naman nadadagdagan ang kita ng kanilang gym. Nang mga oras na iyon, naniniwala si Ramon na posibleng ang nawawalang pera ay kinukuha ni Lulu. Pero kahit na ganon, hindi sinukuan ni Ramon ang pagsasama nila ni Lulu. Naging mabuting asawa pa din siya at mabuting tatay para sa anak ng kanyang asawa. March 2015, nag-file na si Lulu ng divorce laban kay Ramon. Sinabi ni Lulu kay Ramon na gusto na niyang makuha ang lahat ng pera at ari-arian nilang mag-asawa. Hindi pumayag si Ramon sa gusto ni Lulu. Doon na nagsimula ang mas malalim na gulo sa pagitan ng mag-asawa. Ayon kay Ramon, kinokontak umano ni Lulu ang mga sponsor ng kanyang NGO na Young Prospects Boxing Gym. Sinasabi ni Lulu sa mga sponsor na kinukurakot lang ni Ramon ang mga perang ibinibigay nila at hindi talaga napupunta sa gym. Na hindi naman totoo. At para hindi na lumaki ang issue, walang nagawa si Ramon kundi isara na lang ang gym na ito. Sumunod na ginawa ni Lulu ay inisa-isa ang mga kamag-anak, kaibigan at kliyente ni Ramon at sinabing sinasaktan siya ng lalaki. Ngunit ang nanay at ang mga anak ni Ramon ay hindi naman naniniwala kay Lulu dahil sila mismo ay hindi nakikita na sinasaktan ni Ramon si Lulu kahit minsan. Nagkukwento din si Lulu sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang asawa.
Sinasabi ni Lulu na madalas siyang pinipilit ni Ramon sa mga bagay na ayaw niyang gawin. At kapag siya ay tumanggi, sinasaktan siya umano ni Ramon. Bukod doon, sinabi ni Lulu na tamad si Ramon. Nasa bahay lang habang siya ay pagod na nagtatrabaho sa gym. Pero lahat ng ito ay hindi totoo ayon kay Ramon. Ni minsan umano ay hindi niya pinagbuhatan ng kamay ang kanyang asawa at nagtatrabaho siyang maigi para sa kanyang pamilya. Ang mga problema na ito ay nakwento ni Lulu kay Martin. Sinabi ni Lulu kay Martin na minsan ay nasasaktan siya ni Ramon at pagod na siya sa takbo ng kanilang relasyon. Pero kahit nag-file na ng divorce si Lulu, nakatira pa din sila ni Ramon sa isang bahay ngunit magkaiba na ang kanilang mga kwarto. June 9, 2015, nagkaroon ng away si Ramon at ang mga anak ni Lulu dahil gusto ni Ramon na kunin ang kanyang kotse. Nakunan pa nga ito ng video ng anak ni Lulu. Ayon kasi kay Ramon, siya ang bumili ng kotse at binabawi niya na ito. Nang subukan siyang paalisin ng anak ni Lulu, sinapak umano ni Ramon ang lalaki. Ngunit hindi ito totoo ayon kay Ramon. Ang cellphone lang daw ang tinamaan niya at hindi niya gustong saktan ang anak ni Lulu. Pagkatapos ay nagharap sina Ramon at Lulu sa korte matapos magsampa ng kasong assault ni Lulu. Gusto ni Lulu ng restraining order laban kay Ramon. Nanalo si Lulu sa kaso at napaalis si Ramon sa kanilang bahay. 3 buwan matapos mag-file ng divorce ni Lulu, may narinig si Martin sa loob ng gym. Bago siya makapasok ng opisina ng gym, narinig niya si Lulu at ang anak nito na nag-uusap. Pinag-uusapan na mag-ina ang tungkol sa tito ng isang kliyente nila sa gym na isa daw hitman. Maya-maya pa, narinig ni Martin si Lulu na sinabing pwede siyang makatulong sa sitwasyon natin kay Ramon. Nagulat si Martin sa kanyang mga narinig at pumasok agad sa isip niya na gustong ipapatay ni Lulu si Ramon. Makalipas ang isang araw, nag-usap muli si Lulu at si Martin. Nakwento ni Lulu kay Martin na gusto na niyang mawala si Ramon. Tinanong ni Martin si Lulu ng, ano ba ang ibig mong sabihin sa iyong mga sinabi? Maya-maya pa, kinumpirma ni Lulu kay Martin na gusto niyang ipapatay ang asawa niyang si Ramon. Nang mga oras na ito, kunwari ay naniniwala siya kay Lulu tungkol sa mga paratang nito kay Ramon. Pinaniwala din ni Martin si Lulu na may kakilala siyang pwedeng maging isang hitman. Pero sa kabilang banda, ginawa ito ni Martin para maprotektahan ang kanyang kaibigang si Ramon. Nagpunta sila sa opisina ng gym at inabot ni Lulu kay Martin ang $1,000 o 5,600 pesos para pambili ng isang baril. Nangako naman si Lulu na babayaran niya ang gagawa ng krimen ng $3,000 o 169 pesos. Muli ay nag-usap sina Martin at Lulu para pag-usapan ang plano. Lingid sa kaalaman ni Lulu, nire-record na pala ni Martin ang kanilang pag-usap. Kinabukasan, ipinaalam ni Martin kay Ramon ang plano ng kanyang asawa. Nagulat at hindi makapaniwala si Ramon sa sinabi ni Martin. Akala pa nga niya ay nagbibiro lang ang lalaki sa kanya. Nakaramdam si Ramon ng galit at hindi makapaniwala na magagawa sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya ang mga bagay na iyon. Agad na nag-report si Ramon at Martin sa mga pulis pero sinabi ng isang pulis na si Mike na kailangan pa nila ng mas maraming ebidensya. Ipinarinig naman ni Martin ang recording ng pag-uusap niya at ni Lulu sa mga pulis. Maging ang pera na ibinigay ni Lulu sa kanya ay pinakita niya sa mga ito. Sa kabilang banda, tumulong siyang magplano kay Lulu at nagpakilala si Martin ng isang lalaki kay Lulu na pwede umanong gumawa ng krimen o hitman. Lingid sa kaalaman ni Lulu, police undercover agent pala ito.
Pangalanan na lang natin ang pulis na Paco. Ni-record ni Martin ang ilang pag-uusap niya, ni Paco at ni Lulu. Tinanong nila si Lulu kung sigurado na ba siya na gusto niyang ipapatay ang asawa niyang si Ramon. Ang salita ng recording ay Spanish at kinumpirma nga ni Lulu na gusto na niyang ipapatay ang asawa niyang si Ramon. Sinigurado pa ni Lulu na mababayaran niya ang gagawa ng krimen kahit magkano dahil kapag nawala na si Ramon ay malaking pera ang kanyang makukuha. Sa isang recording naman, sinabi ni Lulu na desperado na talaga siya at hindi niya na matiis na kasama pa si Ramon. Dagdag pa ni Lulu, simula daw February 15, ni 5 ay hindi siya binibigyan ng pera ni Ramon. Sinabi din ni Lulu na dapat ay mamatay na si Ramon bago mag-July 22 para makuha niya ang life insurance ni Ramon at gagamitin niya ang pera bilang pensyon niya habang buhay. Dagdag pa niya, magiging maayos na ang buhay niya sa hinaharap gamit ang pera na buong buhay na pinaghirapan ni Ramon para makuha. Habang hindi pa nangyayari ang gusto ni Lulu, ilang beses siyang sinabihan ni Martin na pwede niya pang bawiin ang kanyang inuutos. Ngunit sinabi ni Lulu na nakapag-desisyon na siya at gusto niyang ipapatay ang asawa. Hindi naman mawala kay Ramon ang takot na kahit anong oras ay baka may mangyari sa kanyang masama. Ni hindi nga siya makalabas ng gabi mula sa bahay dahil sa kanyang takot. Bilang down payment sa trabahong ipinapagawa ni Lulu, nagkita sa isang tindahan ng alak sina Martin, Paco at Lulu. Iniabot ni Lulu ang ilang mamahaling relo, alahas at $500 o 28 pesos bilang paunang bayad. Sa kabilang banda, lingid sa kaalaman ni Lulu, bumubuo na ng plano si Ramon kasama si Lieutenant Mike. Ang plano ay pagmumukain lang nagtagumpay si Paco sa ipinapatrabaho ni Lulu. July 21, 2015, nagpunta sila sa isang liblib na lugar na puro puno at damo-damo. Doon ay naghukay sila ng malalim sa gitnang parte ng lugar. Si Ramon ay nilagyan ng make-up na tila pinagmukhang patay at may tama ng baril. Maya-maya pa, pinapwesto na si Ramon sa hukay at pinahiga habang nakapikit. Sumunod ay pinicturean siya ni Mike ng maraming beses. July 22, 2015, kinontak ni Paco si Lulu para sabihing tapos niya na ang trabaho. Sa isang video, nakunan ang pag-uusap ni Lulu at Paco. Pumasok sa kotse si Lulu at doon na niya inabot ang kabuang bayad para sa pagpatay sa kanyang asawang si Ramon na $2,500 o 141 pesos. Maya-maya, ipinakita na ni Paco kay Lulu ang picture ni Ramon na kunwari ay patay na ito. Tumutungo-tungo lang si Lulu at tinanong pa si Paco kung hindi na magigising pa si Ramon. Sumagot naman si Paco na oo, hindi na. Nagsimulang tumawa si Lulu at iwinagayway ang kanyang kamay sa ere na animoy nanalo siya sa loto. Sa video, makikita si Lulu na masaya nang malaman na patay na ang kanyang asawang si Ramon. Napanood ni Ramon ang video na yon at siya ay sobrang nalungkot. Tila nadurog ang kanyang puso na makita ang reaksyon ni Lulu. Hindi akalain ni Ramon na aabot doon ang asawa niya para lang makuha ang kanyang pinaghirapang pera. Makalipas ang 2 araw, nagpunta si Mike at ilang pulis sa gym suot ang hidden camera. Tinanong nila si Lulu tungkol sa investigasyon sa missing person na si Ramon. Ayon kay Lulu, July 15 pa niya huling nakita si Ramon at umaktong wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi daw siya kinokontak ni Ramon sa mga nakalipas na araw at wala siyang kinalaman sa pagkawala nito. Ang hindi alam ni Lulu, ito na ang hudyat na hinihintay ng mga pulis. Ang pag-deny ni Lulu na wala siyang kaalam-alam sa pagkawala ni Ramon. Maya-maya pa, pinatayo siya ng mga pulis at inaresto.
Hindi makapaniwala si Lulu nang sabihin ng mga pulis sa kanya na siya ay may warrant of arrest na, kasabay ng pagpuposas sa kanya. Si Lulu ay kinasuhan ng solicitation of capital murder para sa pag-utos na patayin ang kanyang asawang si Ramon. Sa interogasyon ng mga pulis, hindi nagsalita si Lulu dahil aantayin muna niya ang kanyang abogado. Kaya naman matapos nito ay ikinulong muna pansamantala si Lulu. Habang nakakulong si Lulu, na-dismiss ang assault na kaso laban kay Ramon na isinampa ni Lulu. Pumayag naman si Lulu sa isang divorce settlement. Napunta kay Ramon ang gym at ang kanyang bahay. October 2016, nagsimula ang trial ni Lulu. Nag-plead siya ng not guilty sa mga kaso na isinampas laban sa kanya. Pero sa dami-dami ng mga ebidensya, siya ay napatunayang guilty. Hinatulan si Lulu ng 20 years na pagkakulong para sa pagpaplanong pagpatay sa kanyang asawa. Ni minsan ay hindi tiningnan ni Lulu sa mata si Ramon at hindi rin humingi ng tawad dito. Sa kabilang banda, pinatawad naman na ni Ramon si Lulu sa nagawa nito sa kanya. Hindi naman naglabas ng kahit anong statement si Lulu maging ang kanyang mga anak at nanay. Malaki naman ang pasasalamat ni Ramon kay Martin matapos nitong iligtas ang buhay niya. Masaya naman si Martin na siya ay nakatulong sa kaibigang tumulong din sa kanya. Kahit na ang kapalit noon ay nakakatanggap siya at ang kanyang pamilya ng banta dahil sa pagtulong niya kay Ramon. Ginamit naman ni Ramon ang naranasan niya sa nangyari para maging boses ng mga lalaki na katulad niya ang pinagdadaanan. Nagsasalita din siya sa mga forum at nagbabahagi ng kanyang karanasan. Matapos ang lahat, nagdeklara si Ramon ng bankruptcy dahil sa dami ng utang na iniwan ni Lulu sa kanya. Kahit na ganon, ipinagpatuloy pa din niya ang buhay at bumangon sa araw-araw para sa bagong pag-asa. Kung kayo po si Ramon, ano ang gagawin nyo kapag nalaman nyo na may masamang plano ang asawa ninyo sa inyo? Sa tingin nyo, totoo kaya ang mga paratang ni Lulu laban kay Ramon? Ano kaya ang naging pangunahing motibo ni Lulu para gawin ang kanyang masamang balak? Kung mabibigyan po kayo ng panibagong title ng ating content ngayon, ano po ang inyong ilalagay? Mangyari lang pong i-comment sa ating comment section. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!